Ginoo sa tanan, Ginoo Diyos. That's why ani kami, in-announce ko man ni Lord na dapat sa Wednesday, ani kami tanan. Kay dako mahimo ang pag-ampo ng Ginoo Ginoo. Pabay karon nga gabi, ugdan mo kami, tagayon ni payon na kasing-kasing ka matutuod Ginoo sincero ang pag-ampo. Amon pagaymo ko karon nga gabi. Hindi lang ari kami nagapakita kundi amon ginahumot, amon ginatuyo, amon ginong Diyos, ginatugyagit ang amon hinikuton. Posible may mga bagyo, may mga brown out, kaya ang tanang Ginoo mahimo lang ni successful pinagis mo muli. Ang tanang Lord, ang gitugyan, pinasaling ka sa inyo, Jesus name. Amen. And amen. Ayon sa pagtindog, magbasa na ito Bible, may patanag pa sa Bible. So, magbasa na ito, hindi na magpupo. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Verse 36. Hebrews chapter 10, verse number saan Bible mo rin. Okay. Oh, ikaw din ang mula. Ano mo na Bible. Yung Bible ka mo. Okay. Verse 36, read. For ye have need of patience that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Take note the word, for ye have need of patience. Okay, salamat. Magpupok mo paliho. The need for patience. The need for patience. Ang pagpasensya, okay, kinahanglanon. Amen? Kinahanglanon. Necessity. Necessary. Essential. Sa atong gibasa, sinigdirin, for ye have need of patience, that after you have done the will of God, you might receive the promise. Doon kumutang atong makita, mga utod, diri sa atong gibasa. Kung gusto naton makabot, malabot, ma-attain ang will of God, kailangan sa pasensya. Amen? Kung di ta kabalo, magpasensya, di nato mabaton ang will of God. Ang kamubuton sa Diyos. Kaya kisa ang kamubuton sa Diyos, nagkakinanglan sa pailog. Okay? Ikaduha, mga utod, kung gusto natin mabaton ang promesa sa Ginoo, kailangan po natin ang pagpailog. Pasensya. Amen? Kaya promesa sa Ginoo, utod, hindi na insigida yata. Hindi na insigida mababaton mo. Kung kisa ang promesa sa Diyos, it takes time. May oras, may timpo, nag-abot. So kung ikaw tak-anon, ikaw na pailog, ikaw na pasensya, okay? Budlay mag-abot sa ato. Budlay na tumalapot ang promesa sa Ginoo. Ay hambang rin sa verse 36, that you might receive, ano daw? The promise. Amen? Okay? Kaya kailangan ang pasensya upon pagpailog. Now, areas na dapat kita maging patience. May mga areas sa kabuhi kita na dapat patient kita. Mapailubuson, mapailubon, mapasensyahon, kabalo magmula. Okay? Area number 1, mga utod, area tawag na area number 1, patience in suffering. Amen? Patience in suffering.
May ara kita pagpailog. Panahon sa mga kabudlayan, panahon sa mga pagtilaw, panahon sa kapigaduhon, panahon na nagaantos kita, o kung ginasulayan kita, dapat kabalo kita magpailog. Amen? Let's go to James. Unahan lang gamay. Look at James chapter 1. James chapter 1. Verse 2 and 3. James chapter 1, verse 2 and 3. Read. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that trying of your faith worketh what? Patience. Underline the word, worketh patience. Nagaproduce mga utod sa pasensya. Ihambal ni Paul, brethren, kung silingon, mga Kristohanon, si James Gray, no? Si James, itawag niya mga utod. Sino niya? Count it all joy when you fall into diverse temptation. Tabi ko niyo, nagamo manipayon. Biskan kukis nag-aamot sa iyo ang nagasahi-sahi na mga pagtilaw, mga pagtisting, diverse. Hindi lang isa, kundi damo, kasi klase. Okay? Sa isahin mga utod. Pero sila niya, kung mag-abot man ina ang mga bagay, malipayong yapon mo. Amen? Count it all joy. Kung sila mo, hindi yapon galing kita malipayong, kasi may pagtilaw. Posible galing yapon na malipayong ka, kasi may pagtilaw. Galing sila niya dire, knowing this, ang purpose niya, ang rason nga may pagtilaw, may mga temptation, knowing this, that trying of your faith is ang inatistingan atong nga pagtuo. Ang tuon nga Kristohanon, ginatistingan. Ang atong pagtuo, ginatistingan. O part na siya sa atong Christian life. Nga ginatistingan ang atong pagtuo. That the trying of your faith, ano ang purpose? Sige niya, worketh patience. Worketh patience. Ang purpose dito sa Ginoong mga utod, para kita mag-mature. Paagi gali silang mga temptation na ma-produce ang maturity sa aton. Kung kita maka-overcome, kung kita maka-endure, kung makapasa mga utod sa mga pag-testing ay na-overcome naton, sila niya worketh patience. So may ara proving. That's why, ano ang hambal pa ni James, chapter 5, anong himo niya ng illustration? Look at verse 11. Verse 11. Sino ato ang example din? Kaging quote ni James, ang Old Testament account, Old Testament character. Lantawa, verse 11. Verse 11, chapter 5, verse 11. Ladies, can you read? Read it, go. Behold, amen? Sino ni siya? Sino ang gigamit ni James na example? Si Job. Na sa kadamo sa nagyan ni Job, sa kadamo pagtilaw, sa kagrabe nga sitwasyon ni Job, napatay niya kabataan, puno kabino, napatay niya mga timbang na nagdalagpo sa iya, nagkaramatay ang iya mga sapat, ginkawat iya mga sapat, ginpamatay iya mga timbang. Kag worse pa mga abyan, nagkasakit pa siya. Grabe pang sakit niya, mga utod. Nga to the point, halos hindi siya makatulog kay grabe tagtad ang iyang alawas sa mga pilas-pilas mga kabiyanan. Pero lang tawa, anong gihambal ni Job? Job 13:15. Job 13:15. Job. Chapter 13, mga lalaki, palihong basa. Chapter 13, verse 15.
chapter 13, verse number 15. Read it, go. Those who hate me, yet love me, I will retain my always before you. Amen. Testimony na. Statement ni Job. Na Lord, kahit mapatay ko, o kahit patyon mo ko, pero sila niya, yet when I trust in Him, apang magsalig yapon ako sa iya. But I will maintain my own ways before Him. Hindi ka kahambang sinagad kung hindi ka mature na Christian. Hindi mahambang sa taong wala pagtuko sa Ginoo. Hindi mahambang sa taong kulang sa pagtuko sa Ginoo. Yes, kapalutan may mga times na medyo naglaylo gamay daw, nag-question gamay si Job. May mga passions nga muna. Pero at the end of the day, na-realize ni Job na ang Ginoo gali sovereign. Ang Ginoo diyan mo na may control. Ang Ginoo ang nagabuot. Ang Ginoo ang nagahimo. Ang Ginoo ang nagamula. Kag nagapati siya, na wala sa utang, nga matabo, na wala pagtugon sa Dios. That's why gitugyan niya sa Ginoo. Nagsalig siya sa Ginoo, Lord, may ko ka-intindi kung ano ni, nagdangat ni sa akon, nga natabo ni sa akon, maybe allow ko ni, but at the end of the day, magsalig ako ni sa iyo. Biskan patyon mo ko, biskan kuhaon mo ko, ang akong pagsalig, yarag ako sa iyo. Amen? Kumusta kita? Makahampan pa kita, katulad kay Job. Makadayaw mapagyapon kita sa Ginoo. Biskan binatistingan kita. Mga muyong mapagyapon kita sa iya. Magpasalamat mapagyapon kita sa iya. Kung binatistingan ka sa Dios. Ara ka sa tion nga mga daw mo kasini ka, Ginoo. Daw budlay na, daw mugati sa akon. Pero anyet, ara papagyapon mo magsalig ba? Pagpasalamat sa Ginoo. Patience and suffering. Kung kisa binitempting nga, mag-question ta sa Ginoo. O may isa kayong people, mga pag, naway na kagasimba. Igado kayo, pastor. Kulay ang sitwasyon sa mga pastor. Ambot, pastor, amon ko sini sa Ginoo. Isimbang tali ko, panikamot mo ko. Pero nga ang nawala untat ang problema. Daw di ko na kaya ba? Yang baru sa iya lang. Ang solusyon mo, magpalayo ka sa Ginoo. Ang solusyon mo, maguntag ka na. Do you think na masulba mo problema? Yes, sa tulo sa imong storya, kina-question mo ang Ginoo. Ang malyami, pastor na daw, damo man tao na amuntanan ni ako man ang nadagatan. Ako na lang nasagot sa nanay ko, ako na lang itanan. Mga ukod ko, ipabayaan kami. Huwag pa kami balay ng istarang ng klaro. Hindi ko makalim-halim din kasi nanay ko. Kung sa tawanon mga muto na may rason man, baka ano mga sa tawanon. Pero lang taon na ito mga utod sa Bible, may sobra pa dira. Kang wala iban si Job. Grabe na dangatan ni Job. Kang wala pa ko nakita sa Bible na nagsobra pa kay Job. Kung experience lang, kung sa pagtilaw ng mga abyan. Wala pa ko nakita. Like I said, may mga tayos man si Job, mga abyan, na ipamangot man yung Ginoo. Pero salamat diri sa atong ginbasa, sa iya na talupagdan mga abyan, iya nga na-realize, na kining tanan ka rin nagkalatabo sa iya, pamaagi sa Dios, plano sa Dios. That's why nahambal niya diri, mga utod, sa verse 15. Though he slay me, yet will I trust in Him.
Job was patient in suffering. He won the approval and blessing of God through his trust and determination. We should also be patient in suffering. We should look for its purpose and seek to glorify God through it. Ato makita si Job, gin-reward siya sa Ginoo. At the end of the day, gin-reward, gin-banusan siya sa Ginoo. Tungkol sa iya nga pagpainom, iya nga pagantos. Ang ato makita, gin-balik sa Dios ang nadula sa iya. Tungkol kaya iya pagsalig ba, nagyapon sa Dios. Kabalo siya nga nadula sa iya, kaya ibalik sa Dios. Ang ato makita diya, may lang ibalik sa Dios, gindubli pa sa Dios. Kaya kung ikaw karon, kita karon, nag-suffer man, nag-antos man, nag-suffer ka siguro, take note, ang suffering may purpose. Romans 8:28, for we know that all things work together for good. To them that love God, to them who are the called according to His purpose. All things work together for good. Wala'y aksidente sa Ginoo. Wala'y chance, wala sang natabuan, wala sang coincidence sa Ginoo. Ang tanan may purpose. Kung kita na-suffer man subong, tandaan naton, siling ni James, count it all joy when you fall into diverse temptation. Kabigan ninyo, magpasalamat ka mo. Kung kis alam tawanon, dali ta gusto ang testing. Amen? Sa tawanon, di ta gusto ang suffering. Sa tawanon, di ta gusto mag-undergo sa kabudlayan. But listen, Christians, mga utod. Okay, ang suffering, mga abiyag, is part sa atong Christian life. Amen? Ang malipod not only to live with Him, but also to suffer with Him. To suffer with Him. Alright? Kaya, ang ato ng pagayungon, ang strength sa Ginoo. Okay? Makaya na to. Ma-overcome na to. Ina ang mga suffering. Okay? Patience in suffering. Kailangan nato ma-develop ang atong patience, mga kabiyag. Okay? Next. Patience in sorrow. Patience in sorrow. Psalm 40 verse 1. Psalm 40 verse 1. Chapter number 40 verse 1. I waited patiently for the Lord, and He inclined unto me and heard my cry. I waited patiently for the Lord. That's David. That is David, mga abiyag. Isa man katao, magkabalo magbulat, magpailog. Patiently, ang bagya niya. Ang thank God, silingan niya, and He inclined unto me and heard my cry. Salamat, mga abiyag, kay ang promise sa Ginoo, kagag-atensyon sa Ginoo, ara. He inclined, take note the word, He inclined unto me. That means, ang attention sa Ginoo. Look at another phrase, and heard my cry. So, ini ang praise and prayer ni David, mga auto. That's why confident siya na mag-pray, confident siya na magdamop sa Ginoo. And in fact, every time si David magpalapit sa Ginoo, upod ang cry. Hindi lang siya figure of speech, but literal na kung kaisa. Mostly sa mga psalm ni David, ginamention niya, and I cry. And I cry. Mga kabiyan. No? Pinahibig niya sa Ginoo ang iyang kasubo. Now take note, si Jesus Christ, kitawag siya, was a man of sorrow. He was a man of sorrow. Amen? No? Naman, gidala niya ang mga utod aton sala, ginbasan niya aton sala.
He bore deception, disgrace, and death with patience, compassion, and forgiveness. We should also be patient in sorrow. We should endure trials, troubles, and these things as Jesus did. Ato ang example si Jesus, hindi siya nag-give up, hindi siya nag-surrender, hindi siya nag-murmur. In fact, He became obedient, even the death of the cross. Mga kabiyana. Amen? Ephesians, please. Ephesians 4:32. According to Apostle Paul, Ephesians chapter 4, verse 32. And be kind one to another. Next, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Amuni ang admonition ni Apostle Paul sa mga Ephesian believers, na sila manging kind one to another, na sila manging tender-hearted one to another. What else? Na sila manging forgiving one another. For what reason? Because for Christ's sake, hath forgiven you. So sa mga sorrow na tuutod, manging patient lang kita. Amen? By the way, let's pray for Brother Maki. Okay, wala siya. Kaya namatay ang mama gabi na heart attack. There is some news mga abyan. So, kailangan kita mag-pray karon kay grabe under attack ta karon. Kung nagligat si Mana ang Senado under attack, kita karon under attack ta ni Satan. Damo ginapang ang mga members karon para mawala atong concentration sa atong activity. Nag-text sa ako, nagligat naman adlaw, kahapon, ara naman, medyo pigado man ang sitwasyon karon ni Rolando Mugna. Kailangan full box ang dugo, tubungan. Isa pa lang ang natubong. Ara karon sa provincial hospital. Gusto ko mag-visit kay Elas, ka-visit ko wala. Ara karon pamilya. Alang-alang ang sitwasyon, kritikal ang sitwasyon karon sa Mugna. Tulubungan dugo, full box ang kailangan. Isa pa lang ang natubong, may 3 bags pa. Ang karinyo ay panalubong sa balong pa lang. Nasundan sa pamilya ni Brad Maki, namatay mama niya kagad, nagbiyahe sila. Kain na. Aga-aga pa, alas 5. Tapos kung kailangan natin mag-pray. Seryoso, huwag nang pag-pray. Under attack kita mga auto. Ara si Sita, nagtatrabaho karon. Ito ba siya may ara kita big day, may big event kita this coming Sunday. Ginabulabog niya para madula ang atong focus, ma-divert ang mga huna-huna sa mga membro. Sabi ka ron, sunod-sunod. Paano natin yung ma-counter kung wala tayong mag-pray? Paano natin yung ma-overcome yung mga nagkalatabok ka ron kung di nato seryosohon ang pagpangamuhin? Nagpasigod may mga magkalatabok pa sila. Kaya tandaan nato si Sita nag-work before and after the activity. So, halong kita. Magbantay anay kita. Ihugot ang atong pangamuyo. Ay si Sita, real na kaaway na ito. Mga kabyanan. Kaya may sorrow. Realidad, may sorrow. Pero dapat maging patience yapon kita. Ituluhan kita dra ni King David. I waited patiently for the Lord. Na kung ko makita sa sorrow, mga abyan, I believe na after sorrow may araman joy. Okay? So, ano talang, no? Patulong ta kung may mga sorrow man. Pero makipag-simpatiya kita sa atong mga author. Alright. Number 3, mga kabyanan. Hebrews chapter 12, verse 1. Hebrews chapter 12. Chapter 12, verse 1, wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses,
let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience. Take note, run with patience the race that is set before us. Next is patience in success. Amen? Magbulat lang kita. Magpailog lang kita. Kung may pa nag-abot sa atong ginapray, may pa natin abaton, atong ginahandong, let's be patient. Padayon sa pag-pray. Padayon sa pagdamop sa Ginoo. Just keep on kneeling. Just keep on asking. Just keep on praying. May nabasa ako. Are you still listening? Mga brad, bago siya nakapasa sa LPT, naka-17 attempt siya. Ama ko muna, ika-18 pa niya, bago siya nakapasa. 17 times siya nag-fail. Ama ko muna, 17 times, ika-18 pa siya nakapasa. Mga utod, bilang natuig ulat niya. Pero wala siya nag-give up, wala siya nagluya, wala siya nag-surrender. Kaya kabalo siya, there is a right time na i-answer sa Ginoo ang iyang prayer. Kaya kung ito, Brad Jesus, katatlo pa lang ka nag-fail sa kaanong na? Sa civil service, sige lang. May pa ka na nag-abot, 17. I-break mo itong record. Una ka, try until you dahil hindi ako nagsabi. Ulat lang, amen? Patience, run in patience. Amen? Dalagan na may pagpailog. Ulat lang, padayon angko, padayon damo, study. Siguro may pagkaroon, siguro may paugma. Pero I believe, aragin na. Ayaw lang pagka-discourage, ayaw lang pag-give up. There is a season, mga abyan, na magkabot. Hindi ko mag-give up ka na. Di na ko, bahala na. Ay, papoy na ko. Hindi ko na kasi naman, di ba? Wala. Kaya kapangitan ka, braso mo, siguro may pa. Kulat lang. Amen? Kulat lang. Kung magtanong ka, di mo na dito tayong ani. Kung magtanong ka, di mo na dito mag-mature. Kung magtanong ka, di mo na dito ma-enjoy mo ang resulta. It takes time. Ang mula sa aton. Ang kulang sa aton, patience. Ang aton i-develop patience. Kaya diri kita. Failure na ito ba? Aminon ta. Ang tao, impatient. Gusto ta pirmi, ara tayo ng outcome. Pero no. Sometimes pa, i-develop sa Ginoo aton patience. Pagdali. Just wait, mga abyan. Patience is needed in attaining success. Overconfidence and overwork are to be avoided. Sa ay mo ning overconfidence po, amo ni kalaban ta. Amo na kung kisag ginaano sa Ginoo ang atong confidence, ginatrim, gina-break. Kaya gusto sa Ginoo sa iya ta magsalig. Dili sa atong wisdom, dili sa atong puso, kundi ang gahom sa Dios. Patience is needed when success has been attained. A person's motives may be misjudged by others, but God looks on the heart. Right? Kung ikaw, nag-succeed na, ayaw kalimti ang Ginoo. Ay, pray ka man. Karong gigrant sa Ginoo imong prayer. Balik sa Ginoo. Dito sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo. Amo na mga yung people, eskwela lang. Eskwela insakto. Biskan kapoy, biskan damo struggle.
Sa trabaho ang uman. Pasensya. Way matrabaho nga hapos. Amen? Kapoy galing magtambay. Tama? Kapoy kung magtambay, oy. May nabatian mo nga. Oh, kumusta? Gusto na ko maka-obra rin pastor. Ikapoy na ko magtambay ba? Ikapoy na ko walang obra? Kapoy galing ko di may obra. Ayan, patong na obra. Mas kapoy ito. Amen? Ako na ako may obra ka, pasalamati ang Ginoo, tapos painom. Pasensya lang. Oh, ayaw pag-shortcut, siguro direct ka lang, binasuko ka. Okay? Normal gina, basta baguhan lang. Nakagin na siya. Siguro, tagaan ka damo tasking, assignment, kay ako man ang nature. Pero sige lang, agwanta. Kaya kung mamaster mo na ng trabaho, primero mo na ng kapoy. Primero mo na ng buglay, di mo na forever. Kung magkabisado mo ng pasunod mo na, ano ka na? Tapos na lang. So, challenge na sa aton. Paano natin i-handle? Amen? So, patience. Dapat patience kita. Patient kita mga kabiyag. Alright? Ay, ang Ginoo, kung kaisa, dili niya ihatag ang success sa mga taong wala pasensya. Basaha ang Bible, kag basaha ang mga history. Sino rin mga tao na successful? May mga success story. Amo ni mga tao na nag-agi sa grabing agyari. Ano ba? Ang kanami. Amo ni number 4. Sunod, patience in setbacks. May mga setback ba? Halimbawa, ano ang setback? Example, ikaw ba, nag-negosyo ka, tapos nasunugan ka. Suway ka pagkabawi sa imong kapital, nalugi ka na. Amo ng setback. Kada bang nagbalik ka na naman sa ulo. Setback ang tawag sila. Pero despite sila mga abiyang, kung ara imong patience, ara imong pagkapursigido, ara imong determination, kaya mo nang i-overcome. Dahil mga tao nga grabe ang agyan nila. Mga tao nga ang grabe ang setback nila. Na magasiling ka daw, paano nila kabangon? Paano nila na-overcome? Pero grabe ang determination. So, nakita nato ang ilang great comeback. Huwag sila nagpadala sa emotion, huwag sila nagpadala sa financial challenge, nag-reload, nag-utang. Sige lang. Oh, pero man, mga author, i-bless sa Ginoo. Ngaman ba? Determinado. Ngaman, porsigido. Ngaman, wala nang talaw. Ngaman, may ara siya ba pagpaibot. Walay kinabuhi, walay tao ba na wala sitbak. Tanan kita may aragit sitbak. Amen? Kaya kung kisa daw nakabuhilo ka na ara ng momentum, pero kisa ang padula ang momentum. Pero don't you know mga abyan, pamahagi na kisa sa Ginoo. Para takson kita, i-measure kita, i-gauge kita, i-rate kita kung diin asa atong pagsalit. Diin tagasalit. Paano nato i-overcome inang challenges? Paano nato i-handle inang mga bagay kanang mga setback na? Maybe grabe ng nag-apply ka promotion, wala gyapon. Brother, nakailang attempt na si Brother Jason, wala gyapon. Oh, wala setback. Pero mga abyan, tandaan nato, ano ang humble, humble ni King David again. Kung mag-isgot ka sa mga illustration, damo ang humble si King David. Luke 37 verse 7. Psalm 37:7. Psalm 37:7. Psalm chapter 37, verse number 7.
37:7, ready go. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked desires to pass. Notice the word rest in the Lord. Rest in the Lord. That means confidence nato diha sa Ginoo. Atong pag-rely, atong pagsalig, ara dira sa Ginoo. Kansinin mo niya, and wait patiently for Him. Ano ba klase ng pagmunat? Patiently. Patiently. Hello? Amen? Patiently. Hindi lang siya nagambag na pagmulat ko mo, kundi pagmulat na may pasensya. Sino ganahan diri? Okay, bayo sa kamo. Ikaw pwede magmulat. Di ba? May taganahan. Kanang ba nag-istorya na ikaw mo? Okay, ako nga oras. Kita na ito alas 9, nag-abot alas 10. Di ba, Brad? Ano ba? Makadismaya ba? Kaya by nature, ang tao, di gusto magulat. Nantawa na mo ng pila? Tanawa ng mga tao. Nantawa ng mga tao. Sino ganahan ano? Gusto ka na mag-una. Yaman, kay ulay isa nga gusto magpailog. Pero nung hambang ni David, niya, wait patiently. Rest in the Lord. Setbacks are difficult to bear. They bring feelings of discouragement, defeat, and humiliation. Ang muna ko kaysa ang setback, mga kabiyanan. Ang feeling na to, discouraged, feel na to, defeated kita, isa pa, ang worst, feeling na to, na humiliate kita, napahuyan kita. But remember mga kabiyan, God has a purpose in allowing setbacks. We must trust in Him, knowing that His ways are always best. And we must wait patiently for His will to be revealed. Amen. Welcome nato to may setback. May mga tao nga plano mag-travel, amuni, tapos itong magsakay na taling siya, may mga circumstances, naway sa nadayon, tapos ba itong nauna, na-disgrasya. Nakaisilin siya, ay salamat nga nabilatan. Ay salamat nga may natamo, naway ko na dayon. Mga something naman na ba? Kung kisa excited ka na, kung kisa, amo na rin, kaya nagplano na ka, nakasit na yung mind, naka-register na yung mind, naka-program na mind mo. Pero may mga, kung kisa, mga last minute ng mga changes. Pero mga auto, ikaw kabalo ka ng last minute ka changes, may plano ka yan ginawa. Na best pa. Humanly speaking, sa human nature na ito, kasi tamaman. Diba? Pero sa Ginoo God, walay surprise. Ang tanan, nakaprogram na. Ang tanan, nakabalo na siya. Ang tanan, may schedule na ang Ginoo. Ang atong lang, magsaling ta sa iyang mga plano. Mag-rely ta ng Ginoo, at dahil ng dali, ikaw lang hindi ay may control. Damo ko plano, pero Lord, ang final approval sa imo ng ikaw. Ma-realize nato nga, mas best kaya ang plano sa Ginoo kung sa atong plano. Setbacks. Kaya, kung may mga setbacks man kita, hindi kita mag-murmur, hindi kita mag-grumble, hindi kita mag-resent. Resent means maglain na itong buot, maging negative kita. Kaya, sa likod sila mga kabiyanan, ay plano ng Diyos.
5 and last. Arang kita? Patience in service. Hebrews 6:15, Hebrews chapter 6 verse 15. Hebrews chapter number 6. Verse number 15. And so after he had patiently endured, he obtained the promise. Alright? Kasi, mga kabiyanan, ato makita din nga i-encourage ko ako kita. Dapat maging patient kita kag mag-endure to obtain the promise. To obtain the promise. Service should be performed as unto the Lord. The more we do, the more criticism we often receive from other people. And that is true sometimes, mga biyan. Dapat di kita magluya sila. Dapat sa atong service, dapat consistent kita. Sa atong service, dapat fervent kita. Sa atong service, dapat persistent kita. Persevering. Persevering. Perseverance is needed when results are slow in coming. Patience is needed in all our service to God. Amen? Dapat kita magkita ngayon, mangita sa result. Hindi sa result-oriented kita. Gusto nato pag-ubra subok, aral tayo ng outcome. Sometimes, iba pa maagi sa Ginoo God. Trabaho pa karon, next time ang outcome. Di mo dahil makita ang result. Di mo dahil makita ang progress. Seemingly, walang result. Seemingly, kung kayo sa mga abiyan, walay fruit ang atong ginahimo. But remember mga abiyan, nga ang Ginoo sometimes nag-work sa ato, behind the scene. Dapat consistent lang kita. May mga missionary, Brad, if I'm not wrong, si William Carey, missionary to China. May araw ng missionary na, I think sa India, Aduna Woodson, mga missionary, o baliktad. Sa India ba, sa China, basta mga missionary, mga kabiyanan. Namatay na lang sila. Why result ang ilang mission work? Para sa iba, parang fruitless. Para sa iba, ang ilang mission work, walay progress na. Sayang lang. Pero why sila kabalugan na after sila napatay, dito na kaliban nag-work. Sa napatay na sila, dito na nag-progress ang mga. May napatindong mga Bible school, may nag-convert gali, nasa tayo pa sa missionary, Brad. Hadlok sila magpakita, hadlok sila i-profess ang ilang faith, pero secretly lang gali ba, na-save sila sa ministry. Secretly lang gali, nag-develop, nag-grow ang Word of God sa ilang. Dito na lang makita parang progress sa ilang Word. Something mo sila. So siguro sa ato, magsiling kita kung isa na wala man, lugay ko na binabistahan ang mga tao daw na maging papa ko sila. Sige ko man ikabisit din daw man resort. Hindi ko rin safely, saan makakontrol kita. Wala ko rin nag-penetrate ang word of God sila. Ano ko rin siya? Wayside ko rin? O stony places ko rin? Kaya nga aman, kasi ang ginadeceive kita sa kaaway, na result-oriented kita. Gusto ta, dira dayon. Ara dayon ang result. Isa nga deception sa kaaway, mga kabiyanan. Pero dapat hindi ka rin dapat. Dapat maging patient kita. Amen? Patient. Hindi lang dayon mag-give up. Kaya wala ko nakita ang result karon, mag-untat ka na. Kaya tungod, wala ko nakita ang progress karon, biyaan mo na. No? Take note, ang Holy Spirit, ang the work, hindi kita. Kaya pamaagi sa Ginoo,
Sometimes mga abyan, may insigida, is up, may dugay man. Colossians chapter 3, mag-close kita. Colossians chapter 3. As final thoughts mga abyan, nahamba ni Apostle Paul. Nahamba niya mag-motivate sa atin. Colossians 3:23 and 24. Colossians chapter 3, 23 and 24. And whatsoever ye do, do it what? Heartily. Take note, as to the Lord, and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of inheritance, for ye serve the Lord Christ. Tandaan mo ba, hindi ka nag-serve the Lord Christ. Not unto men. Never sa tao. Never sa pastor. Never sa fellow member. Take note, you are serving to the Lord. The King of Kings and the Lord of Lords. The great rewarder. That's why sa iyata, siya dapat atong motivation. Yes, kailangan tayo kung isa i-motivate sa tao. Pero mga utod, kung wala motivation ng tao, tandaan natin ang Ginoo ang pinaka-greatest natin motivator. Amen? Wala kalantaw ang Ginoo kung wala niya ginapalampas atong ginahimo. Ang gusto lang sa Ginoo, do it heartily. Amo lang ang requirement niya. Simple man, ginagmay mo na. Kung naka-schedule ka, magpakaon, meals mo, kung gidoin, heartily mo na, hindi na masayang. Simple na ito ginahimo din sa church. Ang atong pag-bulig sa church. Ang atong pagsuporta sa atong simbahan, hindi na sayang. Amen. May kailangan lang natin patience. Members of Christians, i-develop lang natin ba ang patience? Amen? Work with patience. Work with patience. Mag-apply ka, army, police, ano pa? Men in uniform. Basta men in uniform, fire, ano pa? Bucor, BGMP. Mag-undergo ka sa training. Tama? Kung wala kayong patience. Bisan pataas grado mo, bisan pa top notcher ka pa sa board exam. Kung pag-abot sa training, huwag ka pasensya. Huwag pulos. Kaya mga utod, isa sa mga virtue, karakter na dapat i-develop nato para magdugay ka sa trabaho is patience. Kung wala sa imo ba ang patience, wala ka ng karakter, biskan diin ka, hindi ka mag-succeed. Number 1 ba ang pagpailo? Amen? Isa sa trabaho mo, ma-adjust ka. Ikaduha, sa upod mo sa trabaho, mag-adjust ka. Sa kalayo sa trabaho, mag-adjust ka. So, kailangan na natin is patience. Take note, diri sa kalibutan, muagit na sa kapiganuhon, kabudayan. May arang yung challenge. Walay tao nga walay challenge, amen? Ang kaibahan ng ba, paano natin i-handle ang challenge? Amo na mag-matter. At dahil ng dalibrad, amo na siya, acid test mo. So ayun, Brad, there is a need, no, ma-develop na to. Or there is something na dapat natin i-develop natin ato pagka mapainuman. Amo na, bilhin ko na yung mga maestro. Kaya kung may mapailog dra, pagkita lahat ng mission. Amen? Kung wala ka pasensya dra, hindi ka magdugay.
lawayon. Kaya, yung testimony ni Ma'am Bikay na, Brad, na yung erudite kids, yung gineskulahan ni Glenn, believe ba it? Kaya tanan ng mga bata na may mga special need, ADHD, autism, tanan ng klase na may problema sa behavior, ara dito. So kung maestra ka nga wala ka pasensya, dalagan-dalagan, magsinggit-singgit, may mag-away dito, may mag-away dito, may ara bata, ginakagat-kagat niya iyang braso, pero una, tanan ng may mga problema sa mga behavior, ara dito. Pero grabe ang pasensya sa maestra. Kaya saludo ko sa mga amo na mga abyan. Ako gani kaugtas, gani kami kay Glenn, isa lang nakabilog ha. Pero may sa abyan, maugot ko kay isa, lapit ko na isa mahanot ko, ma-remind ko, ano ko ba? Kung ko may problema gani niya akong bata. Hindi ka rin normal. Eh, kita mo na, di ko mapapungko. Ano nga bata ka munday pa pungko? Di man pwede mo, dugay-dugay, hanuton mo na, dugay-dugay, ano mo, di man pwede. Gusto man tayo magpungko. Di get. Isang 5 minutes, di get. Hindi mo pa mapapungko. Gaanda ang utak niya. Amo na ang church, ayong kamuman. Tagaan yung magpasensya si Glenn. Wala man akong pinatulirin, pinasaway ko man, pero iba siya, may something siya. Hindi siya normal, kaya kung lalakat-lakat man dira, please lang, i-understand na lang nato ang bata. Basi pa lang, mag-edad siya 10, basi pa lang, medyo ma-develop naman siya. Karoon 7 years old pa siya. Taning next year, 8, 9, ayok, gusto ko makita, kagapungko siya, mabati. Pero natingala lang ko kung sa galibot-libot siya. Pagkabot niya sa bahay, Daddy, I like your preaching. Your preaching is very nice. Kita mo. Oh, how did you know? So, I'm listening ba yan to yung daddy? I'm outside. I'm listening mo to yung preaching. Kita mo lang. Daddy, I like your preaching. Your preaching is nice. Lakat-lakat. Pero, pero siguro kapamati man siya. Nana lang ba? Passive lang siya ba? Okay, kita ko, ang kanta sa choir, hindi na kanta niya sa simbahan, kasubalay mo. Uy, may siya pamati, may siya pungko. Dahil kung nga man na, ang kanta, ang words niya, makanta mo niya sa balay. Ano itong kanta sa part? Nothing but na His will. Oh, makabit lang siya sa words, may sentence na siya na ma-express niya ba? But si Limon, biskard ka nakatakat siya, na-register na yung mga bagay na unaware lang ta, passive lang to ba, pero na-register. Amo na, sige na. Mga kabiyana. Ang problema lang, itong kanta sa kapitbahay nito, ako itong magkanta-kanta. Ay, nako. Miss na kita. Makakuha mo na. Unang munday, basta basta kapasaw sa mga bahay. Kung mag-watch ka ng TV, sa TV ka na lang. At least sa TV, siya, kaya kung tingala ka na naman, ang kanta niya, iba na, imbis sa simbahan, iba na kanta. Let's be patient, amen? Tuluan kita sa Bible na dapat. Develop na ito at pagka mapailubon natin. Amen. Dito tapos, Father God, thank you Lord, karong kagabi, salamat sa pagpulong na naigay sa amon na may mga area Lord sa mong kinabuhi na dapat kami mapasensyoso, kabalo kami magpainom sa mga pagtilaw, sa tayo na masubo kami, o na nahutat kami Lord sa success, hindi kabuligi kami Lord na kabalo kami magbulat sa saktong na panahon. May mga simba kami, kabalo kami Lord magpainom. Labaw sa tanan sa among service, among pag-alagad, sa imong Ginoo, kabay-amay, kamuligan mo kami,
hasta sa rapture, tugtugpuaon mo kami Ginoo. Kamay-ara kami, nag-pangalagad, nag-servisyo sa imo. Yes, may mga challenge, may mga pagkilaw. Pero salamat Lord, may kusog ikaw na ginaprovide para sa amin. Masustain namin. Ulay mo ikaw na Diyos, i-comfort Carillo family, Kisay family, even Lord, ang Lugna family na sa diin Ginoo araw sa ospital karon, ang itugyan, ang sitwasyon ni Brother Rolando, kung ano yung plano pagkabubuton, kung pala Lord, i-extend pa rin mo yung kinabuhi, amay nga langit nun, o hasta na lang siya dira. Ginoo ay mga plano pagkabubuton, ang masunod. Kami Lord, nagasunod lamang sa imong kabubuton Ginoo. So, pray na mo, amay nga langit nun, ang comfort, especially sa Carillo family, na sa diin Ginoo nagkaliwan na ang bana ni Sister Lanilin. Salamat na kapahulay na sila physically and mentally Ginoo sa pag-atipan sa iyong bana. Yung Brother Maki, napaka-pulit sa diri, makabalik sa Sabado, itugot mo Ginoo, kung di pa man marunong yan nanay, para mag-atin siya sa church anniversary, pili siya Lord after anniversary, pili siya mabalik dito Lord sa ilang lugar, sa Paglawan. Ingatan ng Lord, isalig na mo, itugyan na pangamuyo sa iyo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Balik tayo ang oras.